Yan, ang itlog na ang ating Rhode Island, no? Unang itlog ng Rhode Island. So, ito yung itlog ng Rhode Island, no? Yan. Brown eggs. Yung kanyang itlog, brown egg. Yan, isa pa lang yung nakolekta natin, eh. Meron din ako nakita doon. Meron na nakikita, puntahan natin. No? Yan. Meron tayong nakita dito sa kulungan. Ito. Yan, brown egg. Brown egg layer, no? Itong ating mga Rhode Island Red. Yan. Ganda ng itlog. So, ito yung mga binibenta sa mall. Kaya nga, maganda talaga yung itlog ng Rhode Island. Yan. Pero para sa akin, mas mabilis mang itlog, syempre, decal brown. No? Yun lang pinakaganda sa Rhode Island Red. Pula kasi talaga yung kulay niya. Magandang alagaan ng Rhode Island Red. Dahil nga pula yung kulay. No? Black Ostrich maganda din. Gagawa tayo, pa-obserbahan natin. At papakita natin kung anong kulay yung gusto nyo. Nakadepende kasi yan sa bibili. Si Bossing dito. Yan. Diyan na lang yung si Bossing. Retiro na yan. Veterano na. Yan, kunin natin yung itlog mamaya. So, meron tayo ditong Shamo. Shamo natin. Gaganda na nito. Kita nyo naman. Tangkad ng Shamo natin. No? 2.5 months, no mo? Almost 3 months na po to. Ganda ng Shamo. Yan. Sa nablagan ko to, no? Yung mayroong Indio Gigante. Napakaganda. Binili natin yan, no? Salagang 1.5. Yan. 1.5 yung isa. Rhode Island Reds. Doon naman tayo sa mga decal browns natin na nabili kahapon. Andito ako ngayon sa ating Rhode Island Red production. Meron tayong mga bagong manok, marami tayong nakuha ang mga breeders dahil isisegregate natin yung ating mga breeds at may crossbreeds and may pure breeds din. No? Hybrids. Tapos, yung topic natin sa video na to, dahil nagbabakuna tayo palagi dito sa aming mga alagang manok. Yung iba, hindi nabakunahan. No? Hindi sila sabay-sabay. May problema ba sa ganun? Tapos, kapag nagbakuna ba ako, mamamatay ba yung manok na kapitbahay na hindi nabakunahan? Yun yung pag-uusapan natin dahil gumawa ako ng eksperimento para mapatunayan ito. Ito yung nabuli ko, NC De La Sota plus IB and meron siyang B1B1. Ang pinagkaibahan ng B1B1 tsaka La Sota strain ay yung B1B1 yun po yung unang binibigay sa mga sisiw natin para maprotektahan sila sa Newcastle's bronchitis disease. Yung B1B1 din ay nakakatulong para maging healthy yung mga chickens natin at hindi sila madapuan ng aratay sa loob ng 14 days. Dahil ang first 14 days ang pinaka-crucial sa pag-aalaga ng sisiw. Ang La Sota strain naman ay binibigay 16 days old. Para din po maprotektahan sa Newcastle's disease yung mga sisiw natin pero good for ilang months na. Itong mga ginagamit natin ay pwede nyo pong mabili dito sa atin, direkta. Good for 1,000 heads na po. Ito sila. At meron po yung free mixer and nipple. After sa pag-mix natin, tinatanggal ko na yung mixer. Dahil meron na po itong kasaaling nipple. Free lang po iyan. Kung napapansin nyo, medyo basa yan dahil po moist po yan galing sa yellow or ice. Ready na ito, kaya i-apply na natin sa mga sisiw natin. Last 3 days, ito po yung ginawa namin ni Papang. Meron kasing umorder sa amin na gusto niya kompleto na ng bakuna yung mabibili niyang mga sisiw. Ito'y nasa 100 plus na mga sisiw natin. Yung mga sisiw lang po yung a-applyan natin. Yung ibang manok, hindi na. Dahil gusto ko pong mapapatunayan sa inyo na hindi po totoo yung mga haka-haka ng sinaunang panahon pa. Ganito lang po kami mag-apply. Isa sa mata, isa sa ilong. One side lang po yung nilalagyan namin. Kasi itong bakuna is medyo stressful sa mga sisiw natin. Pero mataas ang pain tolerance ng mga sisiw. Pagkatapos namin mag-apply sa mga sisiw, bumili ako ng materyales para sa gagawin naming brooding pen. Dahil sabi ko sa inyo, dito natin ilalagay yung mga sisiw natin. So ito na, natapos na yung ating brooding pen. Kaso meron tayong mga bibili na mga manok, wala pa tayong paglalagyan, dito muna natin ilalagay. Tapos hindi pa nun masyadong marami yung ating brooding pen dahil 5 pa lang yung ginagamit natin. Dahil ngayong taon, mag-extend tayo ng malakihan dito sa ating manukan. Ready na ako para bumili ng mga manok. 2 manukan yung pupuntahan ko ngayon. Yung unang-una, itong mga decal brown yung nabili ko at nagdagdag ako ng isang incubator. Next destination naman tayo sa mga Rhode Island Reds.
Bali sa pinagbilan ko ng Decal Brown, may nakuha din akong Rhode Island Reds doon kasi mga roosters lang yung nagustuhan ko. Dito nagustuhan ko halos lahat ng kanyang manok, kaya kinarga ko na agad. Tara, iuwi na natin. Na bakuna namin ay nung nakaraang araw pa. Tapos, hindi ko binakunahan yung ibang breeding pens ko, no? Ito, babakuran ko ulit to, pero hindi sila sabay dito sa sisyo natin. So, meron kasing darating dito at kukuha ng mga sisyo at saka gusto niya vaccinated. So, magbabakuna na naman kami, no? So, hindi totoo na kapag nagbakuna ka, tapos yung kapitbahay mo hindi nagbakuna, mamamatay yung manok nila, no? Hindi po yan totoo. Kita nyo naman dito, palagi tayo nagbabakuna dahil nga yung mga ano natin, mga orders natin, gusto nila vaccinated yung nakukuha nilang sisiyo. Yan. So, ito yung pruweba na hindi tayo nagsisinungaling dahil nung nakaraang araw, wala pa to. No? So, ngayon, meron na at andito na yung ating mga sisiyo. So, yung plano namin dito is i-divide ito. No? Dito yung breeding pen or pen ng mga sisiyo natin. Yan. Tapos, extend na naman tayo papunta doon. Tapos dito, ito yung ano muna, temporary muna para sa aming hanggang doon, no? Yan, hanggang sa may net. Para sa mga Rhode Island Reds production namin. Yan. Tapos, itong tatlong breeding pen kasi natin, hahatiin to sa tatlo. Yan. Sa anim, no? Yung tatlong breeding pen natin, hahatiin yan sa anim. Yan. Dahil meron tayong pure na Black Australorp na ipoproduce, pure na Barred Plymouth Rock. Yan. Meron tayong crossbreeding, meron tayong native chickens, and meron tayong upgraded native chickens, no, para sa meat production. Syempre, itong mga heritage chickens natin is gagamitin po ito, no, to produce heritage chickens. Yan. No, may mga pure breeds, may crossbreeds din po, tapos gagamitin din po sila for meat production. Yun yung gagamitin dahil nga mapapatayo tayo ng restaurants. Yan. Para doon natin i-release yung ating mga sariling mga manok. Yan, no? So, tayo yung nagmi-mix ng feeds, tayo yung napuproduce ng manok, tayo nag-hatch, tayo din po magdi-dispose sa mga tao. So, ganun yung setup namin dito sa manukan. Mga sisiyo natin, ito ay nasa mga 5 days old na. Yan. Tapos, ililipat namin sila dito sa aming isa pang tawag dito, brooding pen. Yan, dahil gusto namin malinis. So, ito mga sisiyo natin, mga healthy to. And ito, crossbreed to ng naked neck, tsaka Jersey Giant. Kita nyo naman, no, kung gaano kalalaki. So, yung mga crossbreeds namin, maraming kumukuha dahil meron itong breed ng Jersey Giant, no, tsaka Sussex. At tsaka may Hubbard din. Yan, talagang malalaki to, no. Yan. So, ito, Decal Brown. May marami kaming Decal Browns, no? Dahil nga may mga nakuha tayo ng mga Decal Browns din. At saka kahapon lang yun, no? Itong mga Rhode Island Reds natin, kahapon lang din to. Hindi ko lang na-vlog kahapon dahil nga naabutan na ako ng dilim. Yan. So, medyo dumami na yung ating breeding pen number 3, 2. Yan. Sa 1 natin, nagdagdag tayo ng mga native chickens. At yung ibang native chickens is gagamitin natin, no? Para sa ating upgraded native chickens. Yan. So, sa upgraded native chickens natin, gagamitin natin ay mga rooster na heritage chickens. Yan. Tapos, meron din tayong upgraded native chickens na yung nanay is heritage chickens, lalaki naman yung native chickens. Yan. Bagong-bago pa to, no? So, timplahin na natin. Pagkatapos kong tinimpla yung bakuna, in-apply agad namin sa sisiw. Itong bakuna kasi isang gamitan lang po ito. Meron itong mga live bacteria na kapag hindi nalamigan, mamamatay po. So magiging useless yung bakuna. Yung presyo ng mga sisiw namin is 60 pesos yung walang bakuna and 80 pesos naman yung kompleto na yung bakuna niya. Ito naman nilagay sa ating crosses yung mga Decal Browns. Yan, may Sussex tayo, may Buff Orpington. No, ganda. Halo to dito. May Black Australorp, yung pinakamalaki kong Black Australorp. Tapos Jersey Giant. Yan. Decal Browns, Rhode Island Red natin. Pure yan. No? May mga pure din tayo na BPRs. Yan. May mga pure din tayo na Rhode Island dito. Siyempre. Yan. Jersey Giant natin, dalawa. No?
Yan, para maganda talaga yung mga similya na lalabas dito. Yan. So, merong itlog dito sa baba, oh. Siguro sa decal brown to, hindi sanay dito. So, meron tayong yellow copper, which is sobrang laki din. Kita nyo naman, no, kung gaano kalaki yan. May bird plymouth rock tayo. Selection ko to. Habang tumatanda siya, medyo nag-yellowish na yung kulay niya. Yan. Pero dati, no, talagang ano to, ganda ng kulay. Yan. Yan yung ating BPRs. No, ganda. Yan. Ito yung ating crosses. Meron din tayong ano dito, cross ng Brahma. So, itong itlog, lagay lang muna natin dito sa pugad. Dito, mag-itlog naman yung naked neck natin. May naked neck din tayo dito, isa lang. Yan, marami kasing ayaw ng naked neck. Dalawa pala dito. Meron pang isa nangingitlog. So, hindi kailangan ng maraming pugad. Dito may itlog din. Lagay lang natin dito. So, hindi natin kailangan ng marami talagang pugad, no? Kasi kung saan nangingitlog yung isa, doon din mangingitlog halos lahat sila. So, dito, dalawa din nangingitlog. Yun yung, ano, yung pangit sa pagmamanok din. Yan. Pero, yung sikreto lang dyan, harvest mo yung itlog palagi para hindi po mabasag yung itlog. Yan. So, mamaya, no, halos lahat ng pugad dito may itlog na ata. Anong oras pa lang? Dami ng itlog. Yan. So, ganyan ang kasimple yung setup. Ito, may pure na Rhode Island din kami dito sa breeding pen number 2. Breeding pen number 2 namin dito, more on Rhode Island and Black Ostolorp. Yan. At saka may konting barred plymouth rock. Yan. Dito, no, mga barred plymouth rock natin. Ito yung mga barred plymouth rock ko dati. Nabili ko rin to dati. Malalaki to, no? Malalaking breeds. Yan. Saan pa yung barred plymouth rock natin na iba dito? Ito, malaki din to. Yan. Sussex. Sussex natin, no, gumaganda alalo. At syempre may Hubbard pala dito. Yan, Hubbard natin na malaki. So, Hubbard chickens. Kita nyo naman, no? Yung aming mga Black Ostolorps dito, malalaki din. Punta din tayo mamaya dito sa ating breeding pen number 2. Yan. Meron tayong naked neck. Yan. Dalawang naked neck yung nilagay ko dito. So, hindi ako masyadong fan ng naked neck. Pero malalaki talaga sila. Kaya kinuha ko rin sila, no? Hindi ako fan dahil nga hindi ako mahilig sa manok na naked neck. Pero, na-miss lang ko dahil sobrang laki din ng naked neck. And sobrang ganda ng resulta pag kinocross ko sila sa mga Jersey Giants natin. Yan, Jersey Giants natin, arangkada yan. No. So, ganyan kaganda yung crosses natin dito. Hubbard, Sussex, Jersey Giant, may yellow copper tayo, sariling labas natin yan. Tsaka barred plymouth rock. Pero yung barred plymouth rock na yan, no, sobrang lakas kasi mag-mate niyan. Isisegregate natin yung mga barred plymouth rocks natin. Yan, tapos, Black Ostolorps. So, hatiin yan dito. So, dito mag-extend ako ng pabahay nila. Yan, gusto ko kasi medyo covered na sila. And masisikatan sila pero ng araw, pero hindi na gaano. Yan, doon na lang na part sa front and dito sa side. Yan, tapos yung pagkain nila dito lang sa baba. Yan, siguro every pens natin, maglalagay lang ako dito 50 to 75 na heads of chickens. So, dito yung hati. Hatiin to, no? Dito yung hati niya. Yan, hati yan dito. Hanggang dun. Yan, hati. Tapos dito sa kabila naman, 3 breeding pen na naman yan. Yun yung ilalagay natin dito. So, meron tayong 6 types of breedings. Kasi meron mga buyers na iba-iba yung gusto. So, pagbibigyan natin sila, at di ko rin sila gustong pumunta sa iba pang farm. So, yung mga buyers natin, kapag para makasave sila sa gas, no, one stop lang dito lang sa ating manukan. Yan. Ganyan lang kasimple yung setup namin dito. And itong pabahay na ito, no, gas natin dyan is nasa
8,000, 9,000 to 10,000 pesos. Kasali na yung labor. Yan. Native chickens natin, puntahan din natin. Close ko muna to. Ito naman yung mga native chickens natin. Medyo dumadami na rin sila dahil nga kumukuha ako sa ibang mga breeders ng native chickens na nagugustuhan natin. Yan. So, Huluano, Bisaya, yung ating native chickens. Yan. So, yung iba dito, mga hens, ipapares natin. Yung ibang mga rooster dito, ipapares natin sa mga hens na heritage chickens. At yung ibang rooster naman, ipapares din natin sa... yung ibang rooster na heritage naman, ipapares natin sa ibang native chickens natin. Yan, no? So, siguro mauna muna ako sa, dun sa hen yung heritage chickens. Tapos, rooster yung rooster naman is native chickens. Yan. So, ganito yung setup. Dadagdag lang ko dito. Siguro mga ganito din kalaki. Yung idadagdag ko, dito. Yan. Tapos, dito sila kakain. Dito sila matutulog, mga ngitlog. Yan. Tsaka, dito sila mapapainit. Dahil kailangan talaga, medyo mainit, ng ating mga manok. Yan, morning, nagpapainit yung mga manok natin. Yan, sa sunbat. Yan. Ganyan yung setup natin dito. Native chickens natin, yung iba talaga naglilimlim, which is normal sa mga native chickens natin. So, dumagdag ako dito, 20 hens ata yung mga dinagdag ko dito. At nagdagdag din ako dito ng rooster, 4 na rooster. Yan. Kumukuha pala ako ng native chickens, basta yung ratio is 1:4. Kung meron kayong mga lalaki. 1 rooster to 4 hens. Yun yung mga kinukuha ko. Yan. So, marami na nagbebenta dito. By the way, yung benta ko ng native chickens is kapag nag-meat production ako, 200 pesos per kilo. Yan. Live po yan. At saka, syempre, yung kuha ko lang sa mga farmers, 180, 190, depende sa kanila kung magkano yung presyo. Basta, hindi lang tatabla ako sa 200 pesos. Yan. Basta maramihan, kukuha ko, yun naman tayo. Tulong-tulong lang. Yan. May mga kumukuha kasi dito, 200 pesos per kilo. Syempre, napapakain pa ako ng mga manok din natin. Yan. So, ito, namatay na. Or baka na gano'n lang, naglugon itong kahoy na ito. So itong kahoy na to, gamit na gamit to. Kumakain yung mga manok dito. Ano mo tawag sa kahoy na ito? Kumakain sila dito. Natutulog din minsan kapag tanghali. Medyo mainit kasi ngayon. Pero pala, siya, init. Tapos sobrang init, tapos ulan pagkahapon. So, this year, kakayanin ko. Try ko, basta kakayanin natin to. Palakihin tong manuka natin para medyo covered na siya. Yan. Gusto ko medyo covered dahil for safety purposes lang. Kasi may mga niyog din dito, Yan. At halimbawa kapag malakas yung ulan, hindi mababasa yung pagkain nila. Meron silang pagkainan na maganda. At marami silang pasilungan kasi nga paparamihin na natin yung manok natin. Yan. Yung nets natin, matibay yung nets natin dito. Pukot po to, fish nets. Yan. So, meron na akong pagkakawanan nito. Dahil yung, itong kinuha ko kasi last time, is may kamahalan, nasa 35 pesos. May nag-offer sa akin na nasa 25 to 28 pesos yung ganito niyang price. Yan, ito yung nasama yung mga bagong dagdag ko dito na mga native. Yan. Ito upgrade dito. Sumama lang dito. Pero isi-select natin yan. Yan. So, ganun lang naman yung setup dito sa manukan. So, huwag po kayong matakot talaga sa nagbabakuna. So, ito, kapag nakompleto na this week, makukompleto na may mga parating pa akong manok. Yan. Pag dumating na naman yung mga manok kong iba, isi-select na natin yung mga breeders na magaganda. At saka yun, magbabakuna tayo. Another shots na naman. Dahil yung ibang nakuha ko, may bakuna pero gusto ko bakunahan ulit. Yan.
No, kasi nga gusto ko maging medyo stricto dito sa ating manukan. Yan. So, ito manukan natin, no? Siyempre, kumikita tayo dito. And siyempre, para maging legal, may business permit ito. No? May DTI. Kumpleto. Hindi ka naman makakuha ng business permit kung walang DTI. Yan. May sanitary permit din po ito, no? At meron po itong mga permit din sa barangay. Sa mga gustong kumuha dito ng manok, sa shipping naman, wala akong shipping. Pero kapag kayo yung kukuha dito, magbibigay ako ng permit para wala pong problema sa biyahe nyo. Yan. No, mapasisi man or mapalaki, or mga malalaki yung kukunin nyo. Wala problema dahil nga may permit.